Halos lahat sa atin ay namulat at kinalakihan ang konsepto na ang dalawang indibidwal na pinagbuklod ng simbahan bilang mag-asawa ay nangyayari at nararapat sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki. Dahil iyon ang katanggap-tanggap sa mata ng ating lipunan at simbahan, banal at sagrado. Ngunit kasabay ng paglipas ng mga taon at pag-usbong ng bagong henerasyon ay tila nalilihis ang konsepto at pananaw ng mga tao tungkol sa pagpapakasal. Ang pagpapakasal ay kasunduan ng puso, diwa at isipan ng dalawang taong nagmamahalan at hindi dapat binabase sa kasarian. Ito ay ang same-sex marriage. Ikaw, sang-ayon ka ba? Pabor naman kasi 'di ba meron tayong motto, love is love. Pero kung ibibase mo siya sa relihiyon natin, hindi. Pero for me personally, agree ako kasi meron akong friends, meron din akong mga kamag-anak na homosexual ganun, meron silang ka-partner na same sex. And then okay lang naman sa akin, I don't mind. I'm in pabor po ako para sa same-sex marriage because naniniwala po ako na it's a basic human right to love. It's a basic human right to marry the one that you love. So, sino ba tayo para to take away that chance for others? Kasi in the end of the day, tao lang din naman tayo. Tao lang din naman sila. And hindi naman kasi nila choice yung pagiging gay or lesbian or bisexual. And if we are going to bar them from having the ability to wed the people that they love, I think parang hindi naman siya humane in a way. Ang hypocritical lang din naman kung syempre sa bansa natin we are a democratic country, di ba? We value equality for all, we value the equality of people, and it would be hypocritical to rob other people the chance that natatamasa naman ng lahat, which is to marry. So I think it should be allowed. Kahit yung, I know na very Catholic yung bansa natin, but hindi naman lahat Catholic, di ba? Kung tatanggalan natin yung right na yung mga minority to have their chance to marry the people that they love, I think it's very hypocritical. Sa sariling opinion ko lang po, hindi po payag kasi para sa paningin ko po talaga, hindi po talaga normal ang makakita ng lalaki or babae na magsyota. Tsaka ano rin po taliwas po yan sa Biblia. Sa aming paglalakbay at pananaliksik ng mga taong maaaring makapanayam, ay nakatagpo kami ng isang homosexual couple dito sa lungsod ng Caloocan. How did you two meet po? Sa school. Sa school po nung panahon nagreklamo ka. Yun, nagreklamo siya, punta siya ng school. Tapos, yun na yung history niya. Paano naman po kayo nagkatuluyan? Sinagot niya ako. That was so October 14. So, bago nga yun, kung ginawa mo. Siyempre, nanligaw ako sa'yo. So, nag-text siya na nag-text, nag-message siya sa messenger, tapos mga joke-joke niya na natatawa ko. Ganyan. Ilang years na po kayo in relationship? 5 years. And going to 2 months. Running for 2 months. Naranasan niyo na po ba ang heterosexual relationship or marriage before having a same-sex partner? Maaari po ba kayo magkwento? Hetero, yung lalaki babae. Wala pa akong experience yung lalaki babae. Eto siya, may naging asawa siya. Ex-husband. Maaari po ba kayo magkwento? It was 2008. Namatay yung asawa. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa makasingit. 2018, after 10 years. May advantages or disadvantages po ba kayo na experience sa pagkakaroon ng same-sex partner? Ano-ano po ito? Sa akin, merong advantage kasi nagtutugma kami sa mga desisyon. At saka lagi siya nagpapaubaya.
Walang, ano, grudges. Nagpapa-ubayos. Give and take lang pala. Sa inyo pong palagay, nararapat na bang gawing legal ang same-sex civil union dito sa Pilipinas? So, para sa opinion ko naman, okay lang naman na magkaroon ng basta mahal nyo yung isa't isa, mahal namin isa't isa, at sana matanggap ng How do you differentiate a heterosexual relationship from a same-sex relationship? Siyempre sa gender, magkaiba. Aside from the gender, alam ko pagkakaiba kasi iba parang ang pakiramdam ng isang babae, lalaki yung kasama niya. Kahit na same gender. Kasi pag kumilos naman sila, lalaki din. Saka, they know how to love, they know how to take care of their women. Kaya nila ipagtanggol. Do you find same-sex relationship difficult po? Why or why not? Sa akin difficult kasi sa ko naman, Sa'yo yung difficult kasi sa trabaho ko, medyo difficult. Kasi as a public servant, kasi open ang mga tao sa paligid. Marami pa rin judgmental kapag ang kasama mo ay same sex. Kumbaga, parang ang tingin sa'yo bilang babong ganun. As a same-sex couple, gusto nyo rin po bang mananasan magpakasal? What are your plans? Pag-iipunan namin, pag-iisipan namin yan. Hindi pa siya ready. Handle struggles and problems sa relationship niyo as a same-sex couple? Kailangan open ang communication. Honesty, It's the best policy. Ano ang nagustuhan niyo sa pagkakaroon ng same-sex partner? magaling kasi siya kumanta. Joker. Masaya nga. Masaya kasama. Kung same-sex, wala naman kasi. Nagkataon lang na lahat ng quality na hinahanap ko nasa kanya. Wow! We all know na hindi legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Naisip niyo na po bang pumunta sa ibang bansa kung saan legal ang same-sex marriage para magpakasal? Pag-iipunan ko pa yan. Kasi kapag pupuntaan ng ibang bansa, kailangan may pera. Are you both comfortable naman po sa relationship niyo? Can you share a precious moment na tumatak? Komportable kami ng dalawa sa isa't isa. Kasi napag-usapan namin lahat yung mga, kahit anong topic. Kasi siya, communicator siya eh. Lahat ng topic pwede niyang ako naman taga-tawa. Na-experience na po ba kayo yung judgment from other people na nakikita kayo in public? Hindi may iwasan yung judgmental, yung kanina kasi. Kasi yung iba kasi nakakaintindi, yung iba hindi nakakaintindi. Alam mo, lahat ng tao naman as may karapatan na magmahal at saka mahalin. So lahat ng tao, kahit pa yan matanda na, bata naman yung minahal niya, parehong gender. Kasi sa love, walang walang measure. Since you have children po, how do you take care of them and raise them as a same-sex couple? May sarili akong anak, may sarili din siya anak. Pero, inaano ko yung anak niya as anak ko rin. Nagbibigay ako ng mga opinion, ng support. Hindi man financial, pero yung psychological support. Ganun din siya. Hindi po ba ang family niyo sa relationship niyo? Sa akin, oo, alam nila. At payag sila sa ganitong setup. Sila pa nga minsan, akala ko ba magkakila dito? Do you think your families will support you po having a same-sex marriage? Oo, ganun din yung sagot ko kanina. Oo, ganun din. Kasi naman sila, payag naman. Married na kasi, yan eh. Pakasal. Titira na sa isang bubong, sabihin mag-iitak, magsasama-sama. Iba na yung magiging routine or magiging Siguro na magiging masaya.
Samantala, sa lungsod pa rin ng Caloocan ay mapalad kaming nakapanayam ang isang individual na itago na lang natin sa pangalang Andrea na nagtatrabaho sa isang salon. Siya rin ay may sexual na relasyon sa kapwa lalaki sa loob ng 5 taon. Accidentally. Unexpected. Unexpected kasi hindi ko akalain na maging kami. Totoo yan kasi biro-biro lang yun eh hanggang sa naging kami. 5 years. Parehong meron advantages dahil meron kang partner na kapag may problema ka, meron kang masasabihan, masasandalan. Disadvantages dahil may mga trials kang dapat pagdadaanan. Kasi walang dapat umadlang dahil hindi naman nila kaya ibigay ang kaligayahan ng bawat isa. Dahil ang pagmamahal, wala namang sukatan yan eh. Pwedeng sa hayop, pwedeng sa halaman, pwedeng kahit sino, basta maramdaman mo maging masaya ka. Sa relationship namin? Opo, may nakakita, may nakakabita. Wala na eh. Yes! Ha? Dahil kung hindi nila ako tatanggapin bilang ako. Sa huli, walang paso-baling, pagmamahal pa rin ang mananaig. Mayroong iba't ibang paraan upang maipakita at maiparamdam ang sinasabing pagmamahal bukod sa kasal. Ngunit may mga katanungang narito't nananatili sa aking isipan. Hanggang kailan sila hihingi ng konsiderasyon na sila ay matanggap at mabigyan ng mga karapatan at proteksyon kahit lamang sa legal na pamamaraan? Hanggang kailan ito may paglalaban? Pagsasama ng 2 lalaki at 2 babae nga ba'y tinatawag na pagmamahalan o mananatiling turing dito ay kasalanan?